Alright, we're here again, Pinoy Lens, at tayo po ay may pag-uusapan lamang sa nakaraang impeachment. After this, okay yung ayos. Back to Pinoy Lens, at tayo po ay meron konting summarize lang sa impeachment kung saan last week to at ngayong linggong ito ay ginanap ang I think 6 na yata ang kanyang impeachment, parang 6 na beses na po. At gusto ko lang po pag-usapan dito kung saan siya po ay pinag-uusapan tungkol sa kanyang threat, no? Kung saan tinatreat niya yung tatlong bugok, o yung tatlong pagnanakaw, no? Na si BBM, si Lisa Marcos at si Tambaloslos. Alam niyo mga parts ay ang masasabi ng ating dito ay talagang politika na ang ginagawa, no? At kita niyo naman na walang nangyayari since 2025. Puro impeachment talaga ginagawa sa ating VP Sara dahil alam nila na she is the threat, no? Na baka ito pa ang taong ito ang dahilan para mabuking tayo at malaman nila ang ating mga kawalangyaan. Itanong nyo kay Trillanes. So, but anyway, ganun po talaga ang magagawa po natin ay ang ating pong Vice President Sara is in the limelight of being persecuted. Kung saan siya po ay pinagbibintangan sa mga confidential funds, sa threatening, which is, if you go into to look all of it, if you are in the middle, no, you're not biased, hindi mo masasabi na talagang lahat ay kay VP Sara lang. Hindi dahil sa tayo po ay maka-DDS o maka-Sara, but the thing is, kita-kita naman talaga kung gaano nila, paano tirahin ang buo si Sara Duterte upang mawala sa pwesto. Dahil nga alam nila na threat naman talaga si VP, wala tayong magagawa po. Kasalanan mo yan, Sara, dahil napakatino mo tao, kaya ikaw ngayon ay nasa hot seat. But anyway, para lang, you know, alam naman natin na siya po ay lagi tinitira ngayon ay para siya po ay i-impeach, no? Ng mga nilalipak ng mga congressmen na to kung saan sila po ay bayad. No, alam naman natin may mga ebidensya, may mga nagsabi na ito po ay dinadaan sa budget. Kung ayaw mo pumirma, delay ang budget mo, pero pag ikaw ay pumirma at bumoto na ma-impeach si Sara, tiba-tiba ka. Ika nga, meron ka chicha, di ba? No? Kaya naman na sa pamamagitan po nitong impeachment na to ay talagang naglagay sila ng isang lawistro, no? No? Ito po si Lawistro ay isa sa lead prosecutor o let's say one of the prosecutors na kung saan siya po ang nagbibigay ng kulay sa kanyang mga grupo. Kaya nga puting-puti, basang-basa sa laway, no? Ang kanyang ginawa ng una pa lang upang maipakita sa buong mundo sa Pilipinas kung gaano siya magtulong magsalita. No? Kaya ang akin na po masasabi dito na talaga pinangunahan niya kung paano pumalpak ang mga prosecutors. Marami nagsasabi ang galing daw nila, marami nagsasabi na good job, Atty. Ligutan, pero kita-kita naman nyo. Kung makikita nyo talaga sa totoong picture, we're not a lawyer, we're not psychologists, pero you can tell kung paano sila binaha ng kahihiyan ng mga defense. The defense is just there to defend what they're trying to accuse. Di ba? To accuse VP Sara, they're just there to stop them, to tell the Filipino people na hindi totoo yan, ito totoo. If you remember one of the guy or one of the lawyer sa prosecutor na sinasabi na puro kayo dada mga defense. Di ba? Hindi kayo magbigay ng ebidensya. Bakit? Di ba kaya nga tinawag silang defense? Di ba kaya nga pagka ikaw, prosecutor ka, magpapakita ka ng isang ebidensya na si Sara ay masamang tao at ang defense naman ang sabi, no, hindi siya masamang tao. Basic lang yan. No, kaya may mga abogado na nagagaling-galingan na kailangan magpakita ang defense ng ebidensya ng defense. Although, siguro ang ibig sabihin nun ay para magpakita sila na ang defense na si Sara ay hindi talaga masamang tao. Makes sense. Pero yung mga prosecutor na nagsasabi na kinakailangan ang defense magpakita ng ebidensya. Hindi ba dapat sasabihin mo na magpapakita kami ng ebidensya, meron kaming ebidensya na si Sara ay masamang tao sa defense. Di ba? But anyway, yun po ang nangyayari kayo. Kaya naman nag-build up din ng prosecutor team itong si Luistro kung saan ay kita-kita nyo naman kung paano sila mag-usap at sabihin na, hey, since we got our allowance already, let's do this. Let's lie. Let's make up some story. Let's hire the piece of shit witnesses. Go to NBI, get the lowest IQ that they have, and we can pay them for what? Ganyan ang nangyayari po ngayon sa prosecutor. Kaya nga kung makikita nyo yung picture na yan, no? Ay talaga, weekend na naman gano'n sila katiba o katuba o ano ba tawag doon? Katsuba-tsuba o something like that. But anyway, pinakita ko lang po sa inyo yan dahil alam niyo naman kung sino yung mga prosecutors. Siyempre, hindi naman papayag ng ating VP Sara. Meron tayong maganda at magaling na mga team sa defense team. Ayan po, di ba? Yun ang ibig sabihin, no? At they're ready for it. They're really willing to whatever the prosecutor said and they're willing to answer back
and they will protect, and they will tell the truth, and they will tell the real side or the real Constitution, kung saan sila po ay sumusunod lamang sa Constitution. Kung ano po yung nasa Constitution, ay yun lang ang kanilang dinidepensa at ipinakikita sa ating mga Pilipino. Kaya kayo mga Pinoys, no, ay wag po tayo magpapaniwala agad. Okay, nandiyan na impeachment hindi na natin dapat pag-awayan yan. Ang atin lang dito, makinig kayo sa bawat sasabihin ng kabilang partido, magkakabilang partido. The thing is, kung saan iisipin nyo yung sinabi ng prosecutors, ang galing, di ba? Sasabihin yung defense, magaling din. So it's hard to say na sasabihin na kasi DDS ako kaya sa defense ako. Ay, kasi ako bangag ako sa BBM ako. Hindi dapat. You need to stay on the neutral. Kaya, sasabihin na naman sa akin, ikaw Sara Duterte kayo, paano kayo maniniwala sa'yo? Did I say something na si Sara Duterte ganda panalo? Look at what's going on sa social media. Look at those congressmen, pati si ex-congressman Barbers, nagsasabi na panalo na ang defense. Samantalang hindi pa nga natatapos. So those are just like the propaganda na talaga. Pinakikita niya sa inyo, bini-brainwash na kayo, binibigyan kayo ng mind condition na tapos na ang gera, ito'y parang palabuti na lang. Diba? But hindi nila alam. Kung iisipin nyo mabuti yung sinasabi ng mga prosecutors against the defense, you can tell the defense have more common sense than them. And as a matter of fact, puro mga bata pa nga ang nasa mga defense kumpara sa mga prosecutors. Kaya nga sila mga crocs. Look at their faces. Look at their tsura. Compare to defense. Diba? I'm not being discriminated here, you know? But the thing is, nakikita mo naman kung gaano kagaling ang mga defense ng panel nila, ni VP Sara. Again, hindi ko pinakapihan, pero ang galing nila, di ba? So anyway, tuloy natin po. So, since ngayon nga po ay nagkaroon na ng defense panel si VP Sara, ay you can tell naman na unang-una sila nagkaroon ng trial, ay talagang dito palang dinugo na. No, dinugo o nauhog. Itong si Atty. Liguatan. Di ba? Kung si Laway Istro ay lumabas ang kanyang saliva here, itong tao to dito raw nauhog pa, di ba? Yung daw ang lumalabas, hindi ko napanood yun pero at least talagang may nakikita sa real video. So, I think it's true. Di ba? Kaya ang masasabi lang po natin ay kaya naman nakakatawa itong hype nito dahil wala siyang ginawa kundi mag-object. Bawat o every time nagsasalita ang defense o nagbibigay ng cross-examination sa witness. I object. Kaya naman ito nga pala niya, di ba? Kaya napayak na lang. Kaya ang masasabi ko lang dito mga part is, paano natin paniniwalaan itong mga prosecutor na ito kung puro object. Kaya naman unang witness pa lang nila, you can tell palpak na. If you remember sino ba itong yung NBI director, it's about the cyber crime position kung saan isa raw siya sa nag-monitor o nag-investigate about what Sara Duterte said on the threatening para kay Pangulong BBM, sa asawa niyang Butod, at sa magnanakaw niyang pinsan. So dito pinag-aralan niya buta. Pero kung tinignan niyo yung kanyang mga sinabi, you can tell na talagang parang nag-iimbento lang siya sa iba. Oh, he is trying to get away with it. And I guess he is also a lawyer. But you can tell na ito palang tao to ay may kaso at may mga pending cases o may nag-file ng case. Paano ka maniniwala? Sa bagay, sabi nga nila, Pinoy Lens. Paano nga naman? Kung si Madriaga nga, kidnapper. Gagawin nila witness, yan pa kaya? Oo nga. So, wala tayong pong magagawa. Kaya naman, ang akin lang po dito ay unang salpak pa lang ditong witness na to sa cross-examination and defense ay talagang halos yan, ganyan ang itsura niya, kumambot ang ulo dahil nga hindi niya alam ang kanya sasabihin. So the only thing I want to tell you guys is you have to be vigilant when it comes to listening to them dahil alam naman natin kung ano talaga yung katotohanan. We already do. And we already thought na yun naman talaga ang dapat gawin ng isang defense against sa mga witnesses. Kung makakapasa, then there you go. Di wow, di ba? So yun naman sabi natin. Kaya naman, bago natin panoorin ang sinabi o yung sabi nila about the threatening kay Barag at sa asawa niyang Butod at saka kay magnanakaw na Tamba ay pati ako nilalaway na rin, di ba? Ay gusto ko malaman nyo na this is for me, this is just conditional. And sabi nga nila, no, kahit paano sabihin mo Pinoy Lens na sinabi yan ng VP and she's a public servant and she's not supposed to say that. But the thing is, ang question ko rito or ang aking debate dito is tinret yung pamilya di ba, magaling nyo na may mga Opland Romanov. Ano ba storya ng Romanov? Di ba pinatay yan? Siyempre, kung ako libawa si VP at ganyan na nangyari, siyempre, baka hindi lang yun ang masabi ko. Di ba? Baka hindi ko lang sabihin na, pag napatay ako, patayin mo yung tatlong bugok na yan. Ako hindi. Kung ako yan halimbawa, siyempre, nag-alala ko, yung pamilya ko may threat. Siyempre, mahal mo yung pamilya mo, you're gonna say something to protect it, even though it's not even true, or even though na you're not sure, even though na wala naman talaga, you're gonna say it just to say something. Halimbawa ako, sabi ko, sige, bago ko namatay,
sunugin nila ang buong Ilocos. Pag sinabi ko, di ba sama yun? Pero mo, buong Ilocos. Susunugin mo, di madadamay pa yung mga inosente. Pero dahil sa galit ko, halimbawa, sa pag-aalala ko sa pamilya, nasabi ko yun. What if Vice President just mentioned that? It's because sa galit niya. Sabi nga ng mga psychologists na nakakausap ko, no, na sometimes ang mga tao talaga, yung limited yung tao talaga sa mga inis, sa galit, pero pagka meron sila nakikita mga ganyan o nararamdaman ganyang mga salita, lumalapas sa limit yung galit. What if BP Sara happened to her? Yun ang ibig ko sabihin, mga pod. Yun ang aking point dito. Pero sabi nga nila, hindi, sinabi pa rin niya, kaya death threat yan, ano yan, ano ba tawag yan, basta, kakasuha pa rin siya. Di ba? Kaya nga si Matibag, ay talaga na hindi na huli si VP, na hindi naman alam ni Matibag na the Vice President has an immunity. Napakabobo talaga niya si Matibag. Matapang lang niya kunyari, pero bugok din niya. But anyway, panoorin natin po itong video ni VP Sara, no? Kung saan dito nila inumpisahan. Yung iba, nadagdag lang po yun. Ang ina ninyong lahat, Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa atin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na ka. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas. Na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May Kita niyo yung mukha ni Marcos eh. Mukha na isang tanga talaga, walang alam eh, no? Parang, I need powder. video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, na Actually, ito siguro yung mga time na sila ni Bangag ay okay pa. No? Siguro nagkakaroon ng konting lamat, pero siguro dahil VP Sara is professional, siguro sinasabi niya na, hey, BBM, itong pinsan mo, magnanakaw or what? Do you wanna do something about it? Di ba? So, siguro nag-uusap na yung dalawa and I guess hindi nakikinig. Kasi if you remember, sisigit ko lang na yung Afghanistan people, no? If you remember that, nagpadala ang US sa Pilipinas ng 50,000 yata o 40,000. I'm not sure. Paki-inbox nyo na lang sa akin kung tama yung sinabi ko na dinala sa Pilipinas. No? At para kay VP Sara, kontra sa kanya yun kasi nga delikado. Kung yung mga Pilipinas nga nahihirapan ng buhayin o bigyan ng magandang kinabukasan, dadagdag pala 50,000 na Afghanistan. I'm not against about that. Di ba? Kasi nga parang pagtulong na yun. Pero this is too much for the Philippines right now. But the thing is, hindi pa rin nakinig si Bangag. May bali-balita pa nga sa mga careless whisper na kumita pa rito si Bangag nung ginawa yun. Di ba? So, doon pa lang makikita mo na talagang Bangag doesn't care about the Filipinos. He doesn't care about the safety, security, and the Filipino is not priority for him. No, the priority is the bank. Di ba? Yan ang mga panya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Yung ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo. So yung ba meaning what? Kinamkam? Maybe ganun na nga kasi kung gagamitin mo o pakikinggan mo yung next na salita ni VP Sara is ganun na nga. No? At hindi ko lang kung Bisaya yan or what. It's up to you guys. Okay? Mo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Alis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, babawiin ko lahat. Hindi pagsira ang pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buburo sa'yo. Please lang. Wala. Oh yeah, may discount. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you. Yeah, if you remember, no, may nag-file ng, may lalaban sana kay Tamba nung panahon na yun, babae, matandang babae. Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. At talagang tanggap na tanggap siya ng tao noon and the people wants her. Siguro gusto ng mga tao na bago. No? O yung talagang utak tao. Diba? Dahil si Tamba, talagang utak piso eh. So, kaya siguro okay dito tayo dahil subukan naman natin ng bago. Pero after that, what? It's Garcia time. Tinanggal, sinuspended yung babae. Kaya, nung nakakaraang election 2025, walang kalaban si Romualdez.
Galing, no? Basta pera. Magaling. of money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang buboto sa'yo. Senador man, Vice President man, President man, walang buboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Kasi, magnanakaw. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. Pero sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, mawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinakausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, at si Martin Lumagas. No joke. No joke. Nagdilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yun po ang sinabi ni VP Sara at hanggang ngayon ay talaga marami pa rin nagde-debate sa mga tao, sa mga abogado kuno, sa mga naggagaling-galingang anchorman, sa mga naggagaling-galingang journalists, bloggers, marami nagsasabi na hindi dapat gano'n, o marami sabi bakit gano'n, o marami nagsasabi na nasabi lang yan dahil galit. It's all mixed up. That's why right now it's in the impeachment trial. Beside the confidential fund, they're just trying to make like Sara Duterte is the bad guy and they're the good guys. They're the angels. Diba? Yun ang nangyayari ngayon na pinapakita nila. And of course, they have to show the Filipino people, kayo ng mga Pilipino na makitanga-tanga, sinasabi nila that they're trying to show the Filipino that BBM is a victim. Kaya naman, syempre po nga po, nung pinakita nga natin lahat yan, ay alam naman natin na ultimong ito. Pinapakita nila, in that way, mapasama talaga si Sara. Ano ba ibig sabihin nito? Basahin po natin. Sabi nga nito, ay yung sa kaliwa, no, yung green, syempre, ini-imagine ko natanggalan siya ng ulo dahil wala siyang malasakit sa graduate. Ini-imagine. Ano ba ang imagination ng tao? It's unlimited. Pwede mo sabihin na ikaw ay si Superman. Pwede mo sabihin na sana si Bangag ay hindi addict. Sana si Butod ay hindi walang niya. Sana si Tambaluslos sa aking imagination ay matinong tao at hindi magnanakaw. Those are unlimited in the imagination. And I remember this, when she was doing this, showing to the reporter na, naku, kung pwede ko lang gawin ito kay Bangag, I will. Kung pwede, I will. Those are the exact concepts, the words na sasabihin mo na posible pero imposible. It might, but it might not. So doon nagde-debate talaga talaga mga sinasabi ng mga tao. Ang problema kasi mga pards, yung mga anti-DDS o anti-Sara Duterte, they go to the right side at sinasabi na tanggalan ko siya ng ulo. Connect that to the green one, to the red one. Pinuputol nila yung mga words. In that way, makita lang ng ibang Pilipino na hindi marunong mag-edit o hindi marunong mag-research, masama na agad dito si Sara Duterte. So, yun ang problema natin mga kababayan ko. Kaya sana po ay mag-iingat po tayo, no? At idadagdag ko lang din po, no, hindi naman ito konektado, pero at least no, sa bawat tao, sa bawat leader o sa bawat katulad natin, ay nagsasalita rin ng tungkol dyan na sabi, katulad ito si Papa Trump, that's my Papa. Ha? Ano, meron ka na, Bangag? Ha? What the heck? Bakit nakaganon? Ba't hindi ganon? But anyway, sabi nga ni Trump, has left instruction. If he got assassinated or he assassinated by Iran, he reveals maybe, I'm just gonna continue the word, kill them all, di ba? Anyway, yun naman ay imagination din ng tao. Yun ang ibig ko sabihin. The imagination of every human being is unlimited. Di ba? Huwag ka lang isang imagination na may pagnanasa. But anyway, the thing is here is, kaya ko sinasabi po ito ay dahil nga po na, what do you call this, ay pati bloodbath issue. No, talagang pati si Cleo Castro pinakita pa talaga sa media. Oh, ito pala no, dito pala kinuha ni Vice President Sara yung words. Ano? Plagiarism? Hindi na sabi? Di ba? Yan? Sabi kasi ni VP Sara nung siya pinipilit ito ililiwanag na natin. Pinipilit nila na si Sara Duterte ma-interview even though na wala talaga sa schedule. Kaya lang po nagpunta
sa Senate, si Vice President Sara, is to communicate or to have a meeting with her defense panel. Yun lang naman po talaga ang purpose niya. Wala po talaga sa plano yung siya po ay magpapa-interview. But, napilit po siya na ma-interview. Anyway, ayaw talaga ni VP magpa-interview ba dahil hindi pa naman handa and she doesn't want to talk about it for now. But the thing is, ito yung sinabi niya lang. And then she left. Diba? Sabi niya rito, in this bludgeoning, I will be blooded but above. Okay. And then she left. Ngayon, pinakita ng mga kulokoy, di ba? Yung mga nagpupumilit na si Sara ay laging mali. No? Ito raw ang original na sa pamamagitan ni William Ernest Henley Invictus. Under the bludgeoning of chance, my head is bloody but unbound. The thing here, mga guys, is wala namang sinabi si VP Sara na, yung salita na yan, akin yan, galing sa utak ko. Ngayon ko lang nasabi yan, ngayon ko lang naalala. Meron ba siya sinabi sa social media? Meron ba siya sinabi sa meeting? Wala. Di ba? Wala. Kahit sino pwede sabihin niya, kahit tayo, kahit ikaw, blood bath. Maligo ko ng dinuguan kung gusto mo. Yun lang bang ibig ko sabihin diyan. Wala po dyan. Bakit ko sinabi? Kasi nga, yung ibang mga tanga, yung mga stupid sa social media, yung mga loyalistang tanga, no? Sabi nila, plagiarism daw ito. No. Technically, no. This is not a legal or academic case of plagiarism. Instead, mga pards, it is an example of an uncredited speech, adaptation, or political rhetoric drawing from a famous cultural text. In the line delivered by Vice President Sara, explicitly adapt the iconic phrasing from 1875. Kayo mga vlogger, di pa kayo pinanganganak. Di ba? Poem Invictus by the English poet William Ernest Henley. Why this is not considered plagiarism? It is in the public domain. Mga damas. Yun ang ibig sabihin, mga chong. This is in the public domain and anyone is legally allowed to use, modify, alter, or speak its line without requesting permission or legally violating the copyright laws. You cannot even request for permission to the guy because the guy is already dead. Di ba? Public domain yan. Anyone can use that. Huwag nyo nga sabihin, ako gumawa niyan, ako nagsabi niyan, ako yung original na nag-isip niyan. Huwag nyo lang gawin yun. But, you can say it. Bludgeoning, bloodbath. Remember nung unang sinabi kay VP noon? Magkakaroon ng bloodbath sa impeach trial. Wala nag-react, di ba? Ngayon, sinabi niya ulit yan, ni-research na nila. Siguro, sabi ng mga loyalist ng tanga o yung mga naniniwala kay Claire Castro, teka nga muna, inulit yan naman sa Vito, tingnan ko nga. Siyempre, meron na tayo mga internet, may Google, meron ng pilot. Easy to find it. But the point here dito, mga part, VP Sara did not own it. She didn't say, this is mine. I said it. Bago siya nag-walk out, hey, that's my words. Sinabi niya lang yun. Even I myself can say that because it's a public domain. So it's not plagiarism, mga damas, di ba? Kaya yun lang ang aking pong paliwalag sa inyo. And again, before we leave, no, we just want to let you know that the witness, may mga kaso. Arbitrary detention, delay the release of a detained person, maliciously obtained search warrants, falsification of documents, robbery, extortion, and theft. So, sa makatuwid, may sabit itong si witness. Di ba? Ito si Kalilong. So, paano yan? Sabi nga ng iba, si Madriaga nga magiging witness eh. Yan pa kaya? Yun, nakakulong na. Tapos kinasunan ng tinda for ransom. Siya pa rin na witness. Oo nga, tama nga naman sila. Kaya sana mapalitan nga, ma-amend ang law na kapag ikaw ay may kaso ng ganyan, dapat hindi ka allowed na maging witness. You wanna get another witness? Find another one. Siyempre, isasagot naman ng iba, mahirap yan, paano ko siya lang yung witness? Oo nga rin naman. So there's a debate there. There's arguments there. Diba? But the credibility, eto, NBI to. He's from the force. But his credibility is F up. So what are you gonna do with that? Diba? So para palang pala ko ay nakapatay, at i-depensa ako sa sarili ko na hindi talaga ako pumatay, pero pumatay ako ng tao. Halimbawa, kukuha na lang ako sa kanto. Pwede ka ba? Sabi mo lang, hindi ako pumatay. Yun ang mangyayari sa Pilipinas. That's how it is. Not here in the US, but in the Philippines. Pero paano yung mahihirap na naman po? Yun na naman po inaalala ko. Again, hindi ako si Tulfo, ha? Baka naman sabihin nyo, natutulfo ka na, ha? Hindi po. I just feel bad for those people na hindi makakalaban sa ganito klaseng sitwasyon. All I'm saying is sana po ay maayos po ito in the near future, no? Kaya naman po, bago tayo magsalita ay magpaalam, ay gusto mo lang sabihin ang sinabi ni Vice President Sara
Now, I always get inspired. You may try to destroy her or me. You can skin me alive, burn me, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbound. O baka may nag-research na naman yan. Sabihin, hindi galing sa kanya yan. Wala siya sinasabing kanya yan. Sinabi niya na Sara Duterte, ha? At syempre po, isa na naman po rito. Di ba? Marcoleta. If I am the only one left standing, I stand. Di ba? Palakpakan. Mga part, my take here is this is just politics. And we know that the witnesses are not really 100% clean. Meron sila mga sabi. Pati yung bago, yung pangalawa nilang witness, talagang may problema rin sa ulo. Sa ulo, sa kaso. No? Kaya ang akin lang po masasabi dito, huwag po tayo masyadong maniniwala. And the problem here too, ayon sa careless whisper, that this impeachment is just to let entertain the Filipino people. Pero alam na raw po, set up na raw po, at meron nagsasabi din po na Sara will be convicted because it's already planned. They want to remove her, and this is the only way they can do it legally, even though it's illegal. Sana po mali yung sinabi ng careless whisper na yon. Sana mali. And I just hope that people of the Philippines will realize that the Philippines is no longer a safe country. That's what they always comment here in the United States. Okay? Alrighty, hanggang dito na po at sana po nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan and I will see you again. Ingat po kayo diyan at sana po lagi magdadasal. Sabi nga po ni President Sara Duterte, galing sa kanyang salita yun, gagayahin ko lang po. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat. God bless. Shukran.